Good morning everyone. Nandito naman po ako sa aking bonsai garden. Then ang isi-share ko naman sa inyo is itong mga bonsai materials ko nga nahirapan ako sa paggawa or halos lahat na namatay na. Dahil sa una, mahirap gawain, hindi ako marunong. Pangalawa, iwan ko kung ano nang nangyari. So ito isa sa nagka-problema ako with this it is the Euhinia. So iba yung dahon niya. After ripat ko siya, then nalimutan ko doon sa likod. So ito ang nangyari. So may sanga nangamatay. So bali ilang klaseng Euhinia dito sa akin, siguro 4. So isa dito sa Euhinia kong halaman or tanim, malaki na ang puno. So hindi na ako nagtanim nito kasi na overcrowded na dito sa bahay. So this is normal yung dati na parang Euhinia nga natural lang. I have also here dito sa likuran banda sa bahay namin another Euhinia bonsai materials. Nakapat siya. Pero namatay po rin yung primary trunk. So wala na. So gawin ko na lang dito is tanim ko na lang sa masitira. Hindi ko na lang ng gawing bonsai para makapag-propagate. Then I also have another Euhinia bonsai materials here. This one. Yan. Nakamasitira. Ito naka bonsai pot na ito. So tapos kita mo yung tina-curve ko na. Ang nangyari is muntik mamatay. So ginawa ko, linipat ko na dito sa malaking taso. Then also we have here, ito yung nilagay ko sa planggana. Ito lang ang Euhinia nga parang successful ng kaunti. Yan. So yun ang mga bonsai materials ko. Ay may ano pa ako dito. What we call this karisa. Parang paikos na hana pero it is karisa. So may tinik ito tapos makain itong bunga nito, parang lumumboy. Then ang gawin ko ngayon is balik tayo doon. So itong aking kalyos o bugtae. So ito ang nangyari sa kanya. Maganda na sana yung form, but itong portion, itong sanga nito biglang namatay. Dito biglang namatay. Doon pa sa likuran hindi ko singalan malibot kaya na bonsai nakaharang. So ibuhatin ko ito, i-transfer doon. Yung gawin ko na lang dito is tanggalan kong lahat ng mga wire sa ilalim. Tapos gupit-gupit na lang, tapos hihilain ko na lang yung mga sanga pababa kung kinakailangan, kung anong maging maganda siya ng kaunti. Then the problem one here is kasi may sanga na ito dati. This is the old trunk na niya. So hindi ko pwede maputulan dito. Dapat ang cut dito sana dito. If ever ikakat ko dito sa baba, ang mangyari is mag-start naman ako sa simula. So yung gawain ko na lang yung ano na lang makaya niyang forma. So yun ang trabahuin ko ngayon, including that Chinese holy din. At saka ito din melindres. Itong problema sa melindres, malaki na yung niya ito. Ang problema dito is biglaan lang mga matay yung sanga, tapos hindi na mag-produce ng dahon. Yun. So marami itong mga materials dito na parang nahirapan ako. So need more study about making this materials or this bonsai materials na mag-success. So punta tayo doon sa ito yung Chinese holy ko na bonsai materials. Then siyempre gawin dito is mahirap na ito i-wire. Ang problema ko dito is paano tanggalin itong mga wire na sa ilalim ng sobrang liit. So ang gawin ko nito is sobrang haba.
So, ang gawin ko dito is putulain ko siya dito. Ito hanggang 4 na lang ang ilagay ko na yung spiral o yung pababa niya. So, putulin ko dito. Yan. Just hope na maganda siyang tingnan. Yan. Para lumalapit itong ito i-bend ko. Yan. Malapit na siya. Then hindi na ba yun? Malapit, malayo ang agwat dito sa kabila. Pangat pa ng kaunti. Sana hindi mabalik. So, tama na yan. Dito sa bonsai, sa everyday pabago-bago yung form. Katulad dito, pinutulan ko na. Tapos instead na yung bugtay ang gawin ko, ito nang trabaho na hinuon. So yun na. So that is my, then ito itanim ko ito. So that is my Chinese huli bonsai material. So follow next day ano na naman. Kinanan or kinagatan ng ano yung bug or ano, basta bigla na lang namatay. Lumipat ako dito sa kabila kasi ang init na doon. Then kaya pala maraming sanga ang namamatay kasi yung kot ko ito nalata or kinain ng parang insect. Yan. So ang ginawa ko na lang dito is winire ko na lang sila balik para matakpan ko itong nabakante dito kanina, yung may mga sangang namatay dito sa harap. Then naghanap lang ako ng mga kaunting malaking wire. So ganito ko lang. So ang gawin ko dito is grouping by grouping na lang itong mga dahon sa tumoy na lang din dito sa bandang taas. Yan, tanggalin ko lahat yung mga wire, naglubo na. Then yun na lang ang forma. So wala na itong assurance. So hindi ko alam kung mabuhay ba ito o hindi ko, kasi may mga portion na nalata or kinain ng insect. Ito pa oh. Sayang man. So dyan ko nalang pinutol dito. Mataas pa man. Pag start pa lang dito ko sana pinutol kaagad. Maganda yung ano niya. Yung forma. So yun ang error ko na dyan ako nagkamali.
So, ito na yung kalyos ko. It is not 100% na mabubuhay ito. Ang sa akin lang is ano na lang, nag-ano na lang ako ng milagro dito or himala. Milagro man siguro sa himala man siguro sa Tagalog yung milagro. Kasi itong sanga na ito, kinakain ng yung parang yung insect or piste. So, there's a possibility na mamatay ito saka ito. Then, ang maiwan na lang na survive pa is ito nga sanga at saka ito. So, dalawa ang mahirapan na or almost dead na. So, try ko lang na ma-rescue ito if ever kung mabuhay, parang himala. Pag hindi, wala tayong magagawa. So, na-decide ako kanina nga hindi ko na i-wire, ano na lang, pero I decided also kasi pag hindi ko i-wire, ito nga sanga dito doon man sa kabila at saka ito dito man sa likod kasi may sanga man namatay diri, so ang daming palang sanga nga namatay. So try ko na lang ito na sana ma-survive pa ito na kalyos. So ito ang itsura niya, wina-wire ko ulit, tapos sa taas wala nang wire, sa baba na lang, then tinanggal ko lahat ng dahon. Try ko sa itsura niya. So ito na ang so yun. Yun ang itsura niya. Hopefully na maganda tingnan. Saka ang problema lang dito is na nasipyat ako or nagkamali ako. Instead na dito pinutol sa taas. So kaya still tickling pa rin. So yun ang ano sa mga beginners na katulad ko na pag magputol kayo yung ganitong kalaki na punuan, dapat dito ninyo i-start. Ganyan, siguro mga around ilan ito 1, 2, 3, 4 mga 5 or 4 inches, then spread na yung sanga. So ito lang ang masishare ko sa inyo. May kalyos, rewiring and deconnecting, and also tawag nating rescue. Sana mabuhay pa ito. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning, I tell you, or noon na pala, +12 na. So bye bye.